So, ready na po ba kayo? Parang ang hina. Ready na po ba kayo? Pakitanong yung katabi mo, are you ready? Are you ready? Are you ready for more? Ayan. So, sige, let's begin. Ano po yung topic natin for the whole season of September? Yes. Okay. How to be blessed abundantly. Ang gusto po natin ay tayo ay mabless. Sino dito gusto mabless? Pakitaas po yung kamay. Yan. Actually, gusto natin tayo ay mabless. Pero, hindi po yan yung gusto ni Lord. Bakit? Dahil ang gusto ni Lord, hindi ka lang basta mabless. Kundi ikaw ay mabless ng todo-todo. Ikaw ay mabless ng sobra-sobra. At ikaw ay mabless ng tuloy-tuloy. Sino yung gusto niya yung ganong klaseng blessing? Yan po yung plano ni Lord na blessing para sa atin. So before we begin, let's pray. Heavenly Father, we thank you for this morning that you have given us. Nagpapasalamat kami, Lord, dahil umaga pa lang binigyan mo kami ng buhay. And Lord, ito pa lang ay napakalaking blessing na para po sa amin. Today, Lord, we welcome your presence. Ikaw po yung manguna sa aming pag-aaral today. Open our hearts, open our minds, na habang kami ay nakikinig, ikaw po yung magbigay ng transformation sa aming buhay, Lord. Help us to change for the better. And Lord, ngayon pa lang ay kiniklaim na namin yung mga pangako mo na binibigay sa amin. Kaya Lord, we rebuke and we remove any form of distraction upon this place. Walang gawa ang kaaway na magtatagumpay, bagkus Lord, ikaw lang ang maitataas sa Sunday service na ito. We thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Meron pa po ba yung ilalakas? Ayan. Kailangan todo. Yan. Pakibasa nga po. So, yan yung ating topic for the whole September. So, before we begin sa ating topic natin this Sunday, gusto ko pong i-identify ninyo yung inyong sarili financially. Ikaw ba ay mayaman o ikaw ay mahirap? Ikaw ba ay mayaman o ikaw ay mahirap? Ayan. So, nakikita ko na yung mga itsura nyo. Ang sagot nyo, gitna. Okay, gitna po kami. Sakto lang kami. Diba? Play safe. Pero kung sabihin natin, for the sake of discussion, ikaw ba ay mayaman? Ibig sabihin, yung iyong bangko ay punong-puno ng mga milyon-milyon? Okay? O ikaw ay mahirap? Ayan. At bigla po sila naging malungkot lahat. Kanina, mayaman ako, pero yun pala yung description ng mayaman. Ay, mahirap na pala ako. Ayan. So, wag na pa kuyang malungkot. Okay, bawal malungkot sa Diyohi Masinag. Bakit? Meron po ako sa inyong good news. Ang good news ay ito. Kung ikaw ay mahirap, this preaching is for you. Kaya makinig ka para makalaya ka sa kahirapan. Kung ikaw naman ay yung katulad nung kanina, sakto lang, nasa gitna lang, then this preaching is for you. Para yung sakto lang may sumobra. Okay? Kung ikaw naman yung monthly na mo problema, dahil ang dami mong kailangan bayaran, ang daming mga bills, mga payments na nagsisitaasan at nagsisidamihan, this preaching is for you. Makinig ka. Okay? Para makabayad ka sa lahat ng bayarin para wala kang utang. Amen? Kaya walang kukurap, walang matutulog. Okay? Dahil ito ang susi sa mga problema natin. Okay? Kung ikaw naman po ay mayaman na, ayan, congratulations po. Pwede na po kayong makauwi. Early dismissal po tayo. Joke lang po. Kung ikaw ay mayaman na, then kapag nakinig ka,
mas yayaman ka pa. Amen? Sino pong excited na? Ang kultura po ng mundo natin is, pag kami ay mahirap, kami ay dapat bigyan nyo. Tama po? May kultura tayo na nakasanayan na dahil mahirap kami, tulungan mo kami, bigyan mo kami, kaawaan mo kami. Pero sa totoo lang po, ang mga tao na palaasa, ang mga tao na palaasa sa kapwa, sila yung mga hindi yumayaman. Tama po? Pag hingi ng hingi, sila yung mga hindi yumayaman. Pag kuha lang ng kuha, sila yung mga hindi umaasenso sa buhay. Sa Bible po, baliktad. Kung ikaw, kung sino pa yung walang pera, kung sino pa yung hikahos sa buhay, kung sino pa yung naghihirap, yun yung gusto ni Lord na nagbibigay sa Kanya. Ulitin ko po sa Bible, ganito po. Kung sino yung mahirap, yun yung gusto ni Lord na nagbibigay sa Kanya. Kung sino yung hikahos sa buhay, kung sino yung kulang, yun yung gusto ni Lord na nagbibigay sa Kanya. So baliktad, compared sa kultura na kinasanayan natin. Observe nyo po yung mga kakilala nyo na panahihingi lang yung alam. Okay? Pwedeng kaibigan, pwedeng kapamilya ninyo. Diba? Hindi ba kapag sila yung hingi ng hingi sa pamilya, sila na yung binibigyan mo dati, hanggang ngayon sila pa rin yung binibigyan nyo. Ibig sabihin, yung buhay nila walang pag-asenso. Okay? Walang pag-angat. Sabi sa Bible, ang mga taong mapagbigay, sila naman yung mga lalong yumayaman. Kaya observe nyo naman din yung mga taong mapagbigay. Hindi man sila agad-agad na yumayaman ng mabilisan, pero observe nyo din yung buhay nila. Maginhawa ba yung buhay nila? Yes. Okay. Maayos ba yung buhay nila? Yes. Maluwag ba yung buhay nila? Yes. Bakit? Dahil yan po yung pangako ng Bible. Ang mga mapagbigay, lalong yumayaman. Kaya kung gusto niyo pong makalaya sa kakulangan, kung gusto niyo pong makalaya sa kakapusan, kung gusto niyo pong makalaya sa kahirapan, ito po ang solusyon, pagbibigay. Ano po yung solusyon? Pagbibigay. How to experience God's abundant blessing through sacrificial giving. Ayan. Pagbibigay? Ayan. Tama ba ako nang rinig? Kami na nga yung mahirap, kami pa yung magbibigay. Kami na nga yung kulang, kami pa rin ba yung magbibigay? Wala na nga kami pa rin yung magbibigay. Yes. Dahil kaduktong ng ang taong mapagbigay ay yumayaman, kaduktong po nun, ang taong tikom ang palad ay naghihirap. Okay? So to give you an example, may tatlong mahirap sa Bible na when it comes to giving, sila po yung masasabing they gave the best to the Lord. Ang una po ay ang the widow in the temple. Sige po, pwede po bang basahin natin? 1, 2, 3, go. Ibig sabihin po, tuwing pala tayo ay nagbibigay kay Lord sa offering box, nakatingin pala si Lord. Ayan, kaya hindi na natin kailangan itaas, o kahit naka-envelope nakatingin pala si Lord. And ngayon, dito sa story natin, meron daw widow. Okay, so by definition, ng widow ay ito yung byuda. Okay, byuda siya, so wala siyang asawa. It means walang nag-aalaga sa kanya. Wala na siyang pag-asa sa buhay, wala na nag-aasikaso. So kadalasan, either asa na lang siya sa iba o asa siya kay Lord.
Ang mga byuda nung unang panahon, sila yung mga liability ng society. Ayan. So, pero ano ang pagkaiba nitong byudang ito? Siya ay byuda at siya ay mahirap pa. So, poor widow. Byuda ka na nga, mahirap ka pa. Okay? So, malaki ba problema ng byuda nito? Yes. Ngayon, ano yung ginawa ng byuda? Siya ay naghulog daw ng 2 very small copper coins. So, ibig sabihin, 2 Gs. Okay? Pero, dahil sa panahon ngayon, wala naman ng G, sabihin nating 25 centavos. Okay? So, 2 25 centavos, ilan po yun? Yun, 50 centavos. So, ang binigay niya, 50 centavos. Ngayon, may mayaman. And yung mayaman, nagbigay, sabihin natin sa offering, nagbigay ng 10,000. Nagbigay ng 20,000, 50,000, 100,000. Pero ang sabi ni Lord, mas malaki ang binigay ng widow. Paano nangyari na yung 50 centavos mas malaki pa sa 100,000? May mga engineers ba dito? Paano yon? Wala na, hindi na daw siya engineer. Okay? So, paano na mas malaki pala yung 50 centavos? Kaya mas malaki ang 50 centavos kasi yung pagbibigay niya, todo. Sabihin mo sa katabi mo, todo. Todo yung pagbibigay niya, yun na lang yung pera na meron siya pero binigay niya lahat. Ibig sabihin, hindi lang basta pera ang binigay niya, buhay na niya yun. Samantalang yung ibang mayaman, pwedeng nagbigay sila ng 100,000, pero ang wallet nila meron pang natirang 100 million. Okay? So dun sa 50 centavos, nagbigay siya ng buhay, 100% na niya yun. Todo na niya yun, binigay niya. Pero yung mayaman, marami pang sobra. Ano yung lesson na makikita natin sa widow? Number 1, generosity is for everyone. Ang pagiging generous, ang pagiging mapagbigay. Ayan, mapagbigay, hindi lang basta sa pangmayaman. Pwede rin yan sa pangmahirap. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pwede ka pala maging generous. Bakit mahina po? Bakit sabi sa katabi mo, pwede ka pala maging generous? Paano ka magiging generous kung 20 pesos lang yung meron ako kasi mahirap ako? Kung yung 20 pesos na yan na meron ka, pero binigay mo ng todo, generous ka. 10 pesos lang po meron ako eh. Kung yung 10 pesos, kahit maliit yan, pero binigay mo ng todo, yun lang yung meron ka, generous ka. Amen? Bakit may mga tao na natatakot magbigay ng todo kay Lord? Kasi ang mindset nila, kapag kami nagbigay, kami yung mawawalan. Okay? Pero iba kay Lord. Kapag kay Lord ka nagbigay, hindi ka mawawalan, kundi susobra pa nga. Yung mga generous, kaya sila generous kasi na-experience na nila yung blessing ni Lord. Kaya alam nila na kapag nagbigay sila, ibabalik lang yan ulit ni Lord sa kanila. Pero yung mga madadamot, kaya sila lalong nagdadamot kasi hindi pa nila na-experience yung pagpapala. Kaya takot silang magbigay. And true enough, kaya nga sila mahirap kasi hindi sila nagbibigay. Amen? Next lesson na matututunan natin sa widow. Sacrificial giving impresses God. She gave her all. Yung pagbibigay natin na may halong sakripisyo, may halong kirot at sakit, nai-impress si Lord sa pagbibigay natin. Katulad ng widow, buhay niya yung binigay niya. Kaya kapag tayo nabigay natin yung all natin, si Lord mai-impress sa atin. Sasabihin ni Lord, wow, sana all. Yan, sana all katulad mo na kayang magbigay ng lahat para sa akin. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo ba ibigay lahat? May pagkakataon sa buhay natin na kapag si Lord nagbigay siya bumulong siya sa atin
at sinabi niya na, bigay mo lahat. Okay? Minsan natatakot tayo, nagbibingi-bingihan, ikaw ba yan, Lord? Ayan. Pero kapag sinabi ni Lord sa'yo, nangusap si Lord sa puso mo, okay, mararamdaman mo naman yan na bigay mo lahat. Then, ibig sabihin, si Lord may magandang plano sa'yo. Kapag sinabi ni Lord na bigay mo lahat, ibig sabihin, si Lord, advance na, may nakaprepare na mas malaki pa dyan sa ibibigay mo. Kaya huwag kang matakot kung naririnig mo si Lord, sundin mo lang siya. Okay? Sundin mo lang, huwag kang matakot dahil si Lord ang bahala sa future mo. Si Lord bahala sa finances mo. Dati umiiyak ka, Lord, kulang yung pera namin. Lord, hindi to sasapat. Pero pag sinunod mo si Lord, iiyak ka pa din. Iiyak ka kasi ang prayer mo na, Lord, salamat. Hindi ko to deserve, sobra-sobra itong binigay mo para sa akin. Amen? Amen. Kaya kung ano yung konti sa'yo, sabihin natin konti yung finances mo, yung konti na yon ibigay mo kay Lord. Ibe-bless ka niya. Kung kayo ay may trabaho, negosyante, or kailangan ninyo ng konti na lang yung oras nyo, dahil pagod na pagod kayo, yung konting oras na yan, pag tinodo mo pa para kay Lord, ibe-bless ka niya. Amen? Kaya kung ano yung meron tayo na sinasabi ni Lord ibigay natin ng todo. Kasi darating yung oras na pag tayo ay nagdamot, at wag talaga tayo maging madamot kay Lord in our finances, in our time, in our effort, dahil pag tayo madamot, matakot tayo. Matakot ka dahil isang idlap lang, kaya ni Lord kunin sa'yo lahat. Pero naman, kapag ikaw nagbigay kay Lord, isang idlap, kaya niyang ibigay sa'yo lahat. Amen? Kaya ano yung resulta para sa widow? Ang resulta is si Lord proud sa'yo. Ang resulta is si Lord impressed sa'yo. Si Lord pinagmamalaki ka niya doon sa mga kaibigan niya. Okay? Ano naman kung pinagmamalaki? Sa mga trabaho, minsan kapag may maganda kang ginawa, binibigyan ka ng certificate. Pero hanggang certificate na lang. Ang tawag doon OTY. Diba? Thank you na lang, certificate na lang. Pero si Lord hindi. Siyempre si Lord yun, hindi sapat na ipagmamalaki ka niya. For sure, nag-level up itong widow na to. For sure, nakaangat siya sa buhay. So from poor widow, na-impress si Lord, for sure may promotion yan, may level up. Naging rich widow na siya. Okay, baka pa nga naging rich at binigyan ng asawa. Chismis na po yun. Hindi natin alam. Okay? Pero definitely, naging mayaman to, umangat sa buhay. Kaya sino dito gusto ng promotion at level up? Taas ng kamay? Yan. Ang sagot dyan ay sacrificial giving. Next story. Ayan. Pwede po bang pakibasa? 1, 2, 3, go. Ayan. So, ito po ay second story natin about the Macedonian Christians. Ang Macedonia po ay grupo ng mga Kristiyano na ang boundary nila ay between Turkey and Greece. So, ang background ng buhay nila ay sila ay may hirap, sila ay pinapatay, pinapersecute at binubuli. Dahil mga Kristiyano sila, ayaw ng mga tao na Kristiyano sila, so pinapatay sila, pinapersecute sila. So ang problema nila, number 1, mahirap sila. Number 2, pinapatay pa sila. So madami silang problema. Okay? Kung familiar kayo sa Bible, sila yung mga Philippi. Okay? Yung mga Philippians.
Ngayon, nagkaroon ng problema, ang background na itong story na to, nagkaroon ng problema ang Jerusalem. Nagkaroon ng taggutom sa Jerusalem. Ano ngayon ang importance ng Jerusalem? Ang Jerusalem, dito po nagsimula ang Christianity. Dito nagsimula yung Word of God, yung Gospel. Okay? So, sa makatuwid, kung wala ang Jerusalem, wala ang Macedonians. Okay? Ngayon, parang katulad lang yan sa atin. Kung walang leaders na nagtsatsaga sa atin, wala tayo dito ngayon sa church. Parang ganon lang yun. So ngayon, ang Jerusalem nagkaroon ng taggutom sa kanila. And syempre, sino ba naman yung tutulong sa kanila? Hindi ba't yung mga tinulungan nila dati? Ang mga Macedonian church marunong tumanaw ng utang na loob. Ulitin ko po ha, ang mga Macedonians marunong silang tumanaw ng utang na loob. At nakita ito ni Paul, kaya siya sumulat sa mga Corinthians, sa mga Corinth. Ano naman ang Corinth? Ang Corinth, ito ay yung mayaman na bansa, mayaman na lugar sa kanila, center of civilization. So maunlad na bansa, marami, sagana na bansa. At yung mga Corinth, sila yung mga mayayaman, sila yung mga sosyal, sila yung may mga class. Parang ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw. Pero ito ang ugali ng mga Corinth. Sila ay mayaman, pero sila ay kuripot. Sabihin mo ulit sa katabi mo, ikaw talaga sis. Ayan, hindi po. Okay, sila ay mayaman, pero sila ay madamot. Wala dito nun. Tama? Mayaman tayo pero hindi kuripot. Ayan. So ngayon, sila ay mga kuripot. Ngayon, ang Corinthians. So sinulatan sila ni Paul. Si Paul yung nagsasalita dito. Sabi niya, we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the church of Macedonia for in severe test of affliction. Bagamat sila ay sinusubok, bagamat sila ay may problema, their abundance of joy in their extreme poverty. Hindi lang basta poverty, extreme. Ibig sabihin, hindi lang basta sila naghihirap, sobrang hirap nila. So sinusubok na nga sila ng problema, sobrang hirap pa nila, pero ano yung ginawa nila? Sila ay nagbigay. They gave, overflowed with wealth and generosity. Yung mga Macedonians, kusa silang nagbibigay. Okay, siguro kung ito si Paul, sabi ni Paul, teka lang, wag na kayong, sapat na tong binigay niyo, okay na to, makakatulong na to sa Jerusalem. Pero sabi nila, hindi kaya pa namin magbigay. Siguro sabi ni Paul, hindi okay na to kasi mahirap lang kayo. Hindi kaya pa namin, gusto pa namin magbigay. Sabi dito, they gave beyond their means. Nagbigay sila ng sobra, pero yung sobra, sinigihan pa nila, sige pa ng bigay. Kaya nga sabi ni Paul, okay na to, sabi nila, hindi kaya pa namin. Hindi naghihirap kayo, hindi kaya pa namin. Hindi may problema na kayo sa buhay nyo, hindi gusto pa namin magbigay. Sapat na to, makakatulong pa. Hindi, ano pa ba yung kailangan ng Jerusalem, bibigay pa namin ng todo. Okay, hindi, matumal yung benta nyo ngayon, wag na. Hindi, gusto pa namin. Ay, hindi, wala kayong kliyente ngayon, wala kayong project ngayon, hindi, gusto pa namin. Wala kayong trabaho, hindi, magpo-provide kami, makapagbigay lang. Ganito po ang mindset ng mga Macedonian Christians. Ang mindset nila, team payaman, mapagbigay. At sabi dito, not as we expected, hindi ina-expect ni Paul na ito pang mga mahihirap, sila pa yung galante. Yung mga mayayaman na pinagpala, sila pa yung hindi generous. But they gave themselves first to the Lord, and then to the will of God to us. Anong lesson na matututunan natin sa mga Macedonians? Ito po ang tamang pagbibigay. Una, pag nakaya mo na ibigay ang sarili mo sa Diyos, kaya mong ibigay lahat para sa Diyos. Sabi dito, they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us.
Pag nakaya mo, ibigay ang buhay mo, ang sarili mo sa Diyos, kaya mong ibigay lahat para sa Diyos. Yung mga tao na nasuko na nila yung buhay nila kay Lord, hindi problema sa kanila yung pera ng pagbibigay. Hindi sila nanghihinayang sa pera dahil alam nila may babalik yan ni Lord. Kaya ang usapan dito, buhay na ang binibigay. Tanungin mo yung katabi mo, nabigay mo na ba yung buhay mo kay Lord? Ano po ang mas matimbang, buhay o pera? Buhay. Kasi ang pera, pag yan ay nawala, pwede mo pa yan ulit kitain. Pero pag buhay, nawala na, wala na. Hindi mo na yan pwedeng maibalik. Kaya itong mga Macedonians, nagbigay sila kay Lord ng buhay nila, kaya kayang-kaya nilang magbigay para sa mga leaders na tumulong sa kanila. Kaya sila marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya yung mga tao na all out para kay Lord, hindi na mo problema sa giving. Okay? Ngayon, ano po yung resulta? Ano yung resulta neto na naging generous sila? Sa Bible po, pag binasa natin ang Philippians 4:19, ito po yung pangako na binigay sa kanila, specific para sa mga Philippians, mga nagbigay. Sabi dito, and my God, si Paul nagsabi, and my God, yung Diyos ko, will supply all your needs according to His riches in glory and in Christ Jesus. Dahil nagbigay sila, ang pangako ni Lord, my God will supply all your needs. May problema ka financially, God will supply all your needs. May problema ka physically, may sakit ka, my God will supply all your needs. May problema ka mentally, depressed ka, my God will supply all your needs. May problema ka emotionally, may problema ka sa relationship mo, my God will supply all your needs. Sino pong gusto nito? Isusupply ni Lord lahat ng kanyang pangangailangan. Ito po yung resulta ng mga nagbigay ng mga Macedonian Christians. At last story, okay, pangatlong story. Okay, sige po, pakibasa. 1 Kings 17:8-10. 1, 2, 3, go. Ayan. So, ngayon, ano naman to? This is the last story. Ano naman tong story na to? At widow na naman ng pinag-uusapan natin. Okay. So, si Lord, sabi niya, magdadala ako ng tagtuyot, drought. Okay? Pero bago pa yan, sabi ni Lord, pumunta ka dun sa brook. Okay? Pumunta ka dun sa may ilog. Dun ka tumira, papakainin ka, may magpapakain sa'yo umaga, tanghali hanggang gabi. Ang nagpakain doon kay Elijah ay uwak, raven. So yung mga raven, malalaki silang mga ibon na matatakaw talaga. Okay? Pero yun yung ginamit ni Lord para pakainin si Elijah ng umaga, tanghali hanggang gabi. Ngayon sabi ni Lord, magpapadala ako ng tagtuyot sa bansa. Okay? At syempre, pag nagdala ng tagtuyot, matutuyo yung ilog, matutuyo yung mga, walang maiinom yung mga halaman, walang ulan. So mamamatay yung halaman, mamamatay yung mga hayop. Kasunod ng tagtuyot ay taggutom. Okay? So domino effect yung mangyayari. Ngayon, sabi sa Bible, gaano katagal aabutin itong tagtuyot na to at taggutom? Aabutin daw to ng 3.5 years. Matagal? Matagal. Okay. So ngayon, sabi ni Lord kay Elijah, nandun pa nga siya sa brook, binibigyan siya ng pagkain. Kaya lang dumating yung time, tuyo na. Tuyo na yung brook.
wala na siyang makain. Sabi ni Lord, pumunta ka dun sa widow. May ipapadala ako, okay, na widow. May makikita ka dun na widow. Siya ang magbibigay sa inyo. Ngayon si Elijah, nandun siya sa brook. Total, yung brook ay tuyo na. Hindi na siya dapat magstay doon. Tama? Okay. Yung source of blessing natin, si God, hindi nagbabago. Pero minsan, yung means kung paano tayo mabless, yun yung nagbabago. So kung mananatili ka pa doon sa ilog na tuyo na, mamamatay ka dyan. Baka nga yung raven na nagpapakain sa'yo, una nang namatay. Kaya kapag si Lord sinabi sa'yo, umalis ka na dyan, wala na dyan yung pagpapala, wala na dyan yung blessing, umalis ka na dyan. May mga iba sa atin, okay, kapag sinabi ni Lord, umalis ka na dyan, ayaw pa natin umalis. Kapag sinabi ni Lord, hindi ka na nga mahal niyang boyfriend mo, hindi ka na mahal na jowa mo, ayaw pa rin natin umalis. Yang nga gusto mo, hindi ka naman mahal, yan pa rin, hindi ka pa makapag-move on. Ay, ang sakit naman yan, Lord. Ayan, sabi ni Lord, move on. Okay, wag ka na dyan. Hindi na yan ang magbibigay sa'yo ng blessing. Pero ang source of blessing lagi si God. Nag-provide si God ng widow. So, ang story ay, nakita na ni Elijah, yung widow. Tapos, sabi ni Elijah dito, bring me a little water in a vessel that I may drink. Okay, bigyan mo ako ng tubig. Kung iisipin natin, ay tubig lang naman pala yung hinihingi ni Elijah dun sa widow, madali lang ang tubig ibigay. Pero ito, tuyo na yung lahat. Okay? Ang tubig, big deal yan dahil wala nang ang ulan. Okay? So kapag humingi ka ng tubig, mahirap yan ibigay. Pero ang ginawa niya, binigyan niya. Okay, binigyan niya ng tubig. Ngayon si Elijah, sabi niya, teka lang muna, may isa pa akong order. Okay, syempre, iinom ako ng tubig, wala naman akong itutulak. Pwede bang gawan mo rin ako ng tinapay? So, yung widow, umalma na. Sabi niya, ito pong harina na meron ako, ito na po yung last harina na meron kami, nakokonti. Itong oil na meron ako, ito na po yung last oil na meron kami. Kapag ginawa ko tong tinapay na to, at kakainin namin na mag-anak, kaming dalawang anak, ako at yung anak ko, kakainin namin ngayon, bukas patayin na kami. Kasi ito na lang talaga yung last na pagkain namin. So itong widow na to, sa makatuwid, mas mahirap to compared dun sa widow ng nauna. Kasi siya, widow na nga siya, mahirap pa siya, hindi na niya kaya yung buhayin yung sarili niya. And yet, meron pa siyang isang anak na kailangan buhayin. So, mas problematic tong widow na to. Mas mabigat yung problema. Pero doon, dinala ni Lord si Elijah. Kung ikaw si Elijah, sasabihin mo sana, Lord, doon mo na ako ibigay sa mas mayaman. Kasi puno yung ref nila eh. Pero bakit dito mo ako ibibigay sa widow na huling pagkain na pala nila ito, huling hapunan na nila ito, bukas mamamatay na sila. Pero, syempre, may plano si Lord doon sa widow. So, sabi ni Elijah, talaga, yan na yung huli niyong harina, yan na yung huli niyong oil. Sige, ganito gawin niyo. Unahin niyo ako. Ayan, unahin mo ako. Siguro sabi nung nanay, ang sakit na ng ulo niya, yung anak ko nga nagugutom, uunahin pa kita, Elijah. Ang laki-laki mong mama, uunahin pa kita. So, na-imagine natin si Elijah siguro, kasing laki ko, no? Sabi siguro nung widow, mukha naman po kayong busog. So, sabi niya, teka muna, kung ikaw yung bata, sabihin natin ikaw ay 7 years old, at nakita mo, kukuhanin pa ni Elijah yung pagkain na para sa'yo. Hindi ba ano yung mararamdaman mo? So bilang ikaw yung bata, uso ngayon pag mga bata, that's mine. Diba? Hindi mo yan i-share. Pero alam mo yung ginawa nung widow? Sabi ni Elijah dito, first, make me a little cake. Huwag kang matakot. Do not fear and go do as I have said. The jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty
until the day that the Lord sends rain upon the earth. Unahin mo ko, sabi ni Elijah. At to make the long story short, yung widow, okay, nakinig siya kay Elijah. Inuna niya si Elijah na pakainin. Okay? At ano yung nangyari sa kanya nung sinunod niya si Elijah? Nung nag-sacrifice siya para kay Elijah. Sabi dito, buong season ng taggutom, yung widow hindi naubusan. Sabi niya kanina, ito na lang yung flour na natira sa akin, konti na lang. Pero dahil inuna niya yung lingkod ng Diyos, yung flour na meron siya, umabot hanggang buong taggutom. Umabot ng 3 years and a half. Yung oil na meron siya, nakokonti na lang. Every day, nagpo-provide. Kaya yung oil na maliit, umabot siya hanggang 3 years and a half hanggang matapos yung taggutom. It's because marunong siyang makinig. Okay, kaya yung blessing, hindi lang basta nung araw na yon, kundi tuloy-tuloy. Naramdaman ba nila yung taggutom? Naramdaman ba nung widow at yung anak niya yung tagtuyot? Hindi po. Bakit? Kasi araw-araw, meron silang flour. Araw-araw, meron silang oil. Ano yung ginawa ng widow? Sacrificial giving. Sacrificial obedience. Kaya sabihin mo sa katabi mo, matuto kang magbigay. Okay? So yun yung naging resulta. Hindi sila kinulang ng buong tagtuyot. Ngayon, ano yung lesson from this widow? Number 1, faith. Okay? She believed in the Word of God. Kayo ba? Naniniwala po ba kayo sa lesson na pinag-aaralan natin today? Naniniwala ba kayo na gusto ni Lord na i-bless kayo? Ayan, faith. She believed in God's Word. And next, courage. Mahirap sumunod sa mga utos ni Lord, minsan. Okay, mahirap talaga sumunod. Pero ang mga duwag, hindi yan mapupunta sa langit. Okay, kapag takot ka, ibigay ito kay Elijah, takot ka na sumunod kay Lord, ang mga duwag hindi papasok sa langit dahil masyado kang maraming kinakatakutan. Ang gusto ni Lord yung na-impress mo siya, ang gusto ni Lord yung napapabilib mo siya. Kaya nga sabi dito, courage. Okay? Next, sacrificial obedience, willing to risk. Etong widow na to, risky yung ginawa niya. Paano nga naman kung hindi magkatotoo yung sinabi ni Elijah na hindi ka magkukulang sa buong tagtuyot? Paano kung hindi? Eh di wala. Pero siya, dahil naniwala siya, dahil ginawa na niya, dahil nilagyan na niya ng faith, ang ginawa niya ay nag-expect na lang siya sa miracle. Okay? Nag-expect na lang siya na habang ginagawa niya yung tinapay, sa loob-loob niya, Lord, alam mo na todo ko na to. Lord, alam mo na last ko na to pero ibibigay ko pa para sa lingkod mo. Lord, nakikita mo ako. Kaya i-bless mo tong kamay ko. I-bless mo tong ibibigay ko. Okay? Naniwala siya sa miracle. Ano po ba yung mga miracles na kailangan nyo ngayon? Paniwalaan nyo. Si Lord, ibibigay niya ito para sa inyo. And ano yung ginawa? Lastly, she was blessed because she blessed the servant of God. Pag pinagpala natin ang lingkod ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Okay? Pag pinagpala natin ang lingkod ng Diyos, pagpapalain tayo ni Lord dahil ang nagmamay-ari dyan sa lingkod na yan ay si Lord. Okay? So kung ano man yung tinanim mo sa Kanya, sa mga lingkod ng Diyos ng kabutihan, ibabalik yan sa iyo ni Lord. Okay? At ganon din naman, kung ano yung itanim mo na masama doon sa lingkod ng Diyos, si Lord ang magiging kalaban mo. Okay? The question, ano ba yung tulong na binigay ng widow kay Elijah? Ito ba ay tulong na involving church? O ito ay personal na tulong? Personal na tulong. Kapag po tayo nagbigay para sa church, ang nakikinabang niyan para sa church, ibe-bless ka ba ni Lord? Yes, of course, ibe-bless tayo ni Lord.
Pero, kapag ka nagbigay ka ng tulong sa likod ng Diyos, personal needs nila, ang blessing ni Lord sa'yo, hindi lang basta blessing, kundi hundredfolds at tuloy-tuloy na blessing. Kapag ka nagtanim ka sa lingkod ng Diyos. Kaya dumating yung tagtuyot, hindi mo mararamdaman. Dahil yan yung pangako ni Lord sa mga nagbibigay, nag-i-invest sa mga ginagamit niya. Amen? Kaya sa ating pagtatanim, let's be generous in giving in our finances. Okay, let's be generous sa time and effort natin. Unahin natin si Lord sa paglilingkod. Unahin natin si Lord next. Let's be generous sa mga lingkod ng Diyos. At kapag nakaya mong ibigay yung sarili mo kay Lord, kaya mong ibigay lahat para sa Kanya, then si Lord kaya rin ibigay lahat para sa iyo. Amen? So, kami po ni Daddy Ray, nabigay na namin ng buhay namin kay Lord. Yes. Nabigay na namin yung buhay namin kay Lord. Hindi na po namin hawak yung oras namin, hindi na namin hawak yung buhay namin. So, as magulang, syempre, busy kami, meron kaming mga sariling anak. Okay, so weekdays, busy kami, and I'm sure yung mga magulang dito, makaka-relate na tuwing weekdays, busy din sila. Pero kami po, weekdays, meron pa kaming mga ministry sa gitna. Ayan. Ito po yung schedule namin tuwing weekend. Okay, start tayo ng Saturday. Saturday, pumupunta pa po kami sa church umaga. Kahapon, pumunta kami sa Prayer Mountain, and katulad sa next Saturday maaga, pupunta kami sa Prayer and Fasting. So, Saturday po ito. Ang Prayer and Fasting matatapos po ng hapon. So, after ng hapon, meron pang practice ng music team. Gabi na po sila makakauwi, and minsan tuwing Saturday ay Bible study din namin. So, magsa-start ng gabi, matatapos ng mas gabi. Minsan madaling araw pa nga. And then, coming ng Sunday, so madaling araw na natapos nung Saturday, Sunday, ano pong oras yung simula ng church? 9 o'clock. So hindi po kami pumupunta dito ng 9 o'clock, pumupunta kami before 9. So sabihin natin 8:30, nandito na po kami sa church. Until, anong oras po natatapos? 11. Okay? So, 8 to 11, nandito kami sa church. Then, after that, magla-lunch kami saglit, babalik kami sa SYP, lalo na nung unang batch ng instruments training. So, nandun kami, mas maaga. Kakain lang talaga kami ng lunch and then instruments training. And then, after that, hapon, SYP. And then, after ng hapon na SYP, ng mga nakaraang months, ay Bible Study Leaders. And then after ng Bible Study Leaders, evening service. And then, after ng evening service, uuwi na po kami. Pero ito po, hindi po kami uuwi para magpahinga. Bakit? Kailangan po namin maglinis ng bahay at magluto dahil, okay, meron naman po kaming meeting sa church. Okay, meron kaming meeting sa church, leaders meeting. So, pinag-uusapan yung mga plano sa church. Magsa-start ng 9 o'clock. Natatapos po ng 3 a.m. Yan. Ngayon, syempre, dahil bahay mo yon, ikaw din maglilinis nun. Lilinisin mo, matatapos ka ng 4 a.m. Sa makatuwid, ang aming Sunday ay nagsimula ng 8 a.m. hanggang 4 a.m. Okay, sabi nga po ni Jeline, si Jeline Cuyo, Ate Joyce, nung umaga, nagturo ka sa tithes and offering. Tapos, nakatayo ka dun sa usher. Tapos, nag-supervise kayo ng instruments training. Tapos, nagturo ka ng SYP. Tapos, hapon yon. Tapos, nagturo ka sa Bible Study Leaders, gabi yon. Tapos, ngayon, nandito kami sa bahay nyo. Anong oras na? Sino pong gusto ng ganun? Ayan, ayaw niyo pong itaas. Okay, sige. Ito po yung resulta. Pagbuhay mo yung binibigay mo kay Lord. Yung mga bagay na mahalaga sa amin, inuuna ni Lord. Sino ba yung mahalaga sa amin? Of course, yung mga anak namin. Parang iba yung sagot mo. Of course, yung mga anak namin. So, mahalaga sa amin yung mga anak namin. And inuuna ni Lord yung mga anak namin. Nakwento ko po sa inyo last time si Cheska, yung bunso namin. Sabi niya, I don't want to go to school anymore.
sabi niya. Pero alam niyo po, just this week, lumabas yung mga results ng quiz at exam niya. Halos lahat po perfect. Pati po si Samantha, lahat perfect. And 2 weeks ago, imimit namin yung Bible study namin sa Marikina. Sa Marikina yung meeting place namin. Na-short po kami ng budget. So sabi ni Daddy Ray, habang nagdadrive kami sa Bible study, mag-pray ka. Okay, so syempre nag-pray ako, nag-pray kami. Alam niyo po, maya-maya may tumawag sa kanya. May tumawag, sabi, magbabayad na ng utang. Yan. Tapos syempre, magbabayad siya sa utang, pwede na siyang singilin dun sa project na ginawa nila. Syempre, bilang ikaw yung asawa, hindi naman mo unang tatanungin, sino? Di ba? Sino magbabayad? Hindi. Syempre, ang unang tanong ay? Magkano? Syempre, totoo lang. Magkano, Daddy Ray? Alam niyo po, sagot ni Daddy Ray, 150,000. Yeah. Pumogi bigla si Daddy Ray. Tumodo. Pogi na siya pero tumodo bigla. Okay. Ito po yun. Buhay po yung binibigay namin kay Lord. Kaya pag kami nang hingi kay Lord, mabilisan na binibigay ni Lord. Buhay po yung binibigay namin kay Lord. Kaya pag kami binless ni Lord, hindi sa pilitan, kung hindi sobra-sobra pa. Hindi pa hirapan. And ito po yung story. Kasi sabi dito ang pinag-uusapan natin, first, ibigay mo yung buhay mo kay Lord. Then next, i-bless mo yung mga lingkod ng Diyos. Kaya ko po binigay sa inyo at ipina-imagine kung ano yung kailangan, yung ginagawa namin dito sa church. It is para i-highlight po na ano man yung ginagawa namin, wala pa po ito sa kalingkingan ng ginagawang trabaho nila Pastor at ni Sister Jenny. Okay? Mas busy pa po sila sa amin. Okay? At kung nabibisihan na kayo dun sa schedule na binigay ko sa inyo, wala pa po yun sa 50%. Okay, bakit? Kasi sila, Pastor at Sister Jeline, sila po yung nag-aalaga sa buong Juhia Masilag, sa inyo, sa ating lahat. At ang pag-aalaga po nila, okay, hindi lang basta sa atin. Nagsimula po yan sa Kids Church. Hands-on po sila, Kids Church. And then kung meron kayong anak sa SYP, and then kung meron kayo young professionals, at ramdam din yan ng couples, yung pag-aalaga nila, at sa ating lahat. Sa makatuwid, okay, kung meron man pagod na pagod dito, sila Pastor at Sister Jerin yun. Amen? Sila yung lingkod ng Diyos na ginagamit para po ang buong Juhia ay mabless. At ito po, every time na kami ay nagtatanim sa kanila, kapag may ibigay man kami, hindi naman malaking bagay, pero pag nagbigay kami ng the best sa kanila, si Lord sobra-sobra pa yung binabalik sa amin. Sabi nga sa Bible kanina, kapag nagtanim ka sa anak ng Diyos, ang blessing na ibabalik sa iyo ni Lord 100 folds at tuloy-tuloy. Dumating man yung tagtuyot, hindi mo mararamdaman. Dahil ibe-bless ka even during season ng famine. Kaya kapag nung kami po nagbe-bless sa kanila, ang balik po sa amin ito. Yung nung pandemic, di ba? Kasi naranasan natin yung tagutong pandemic, tayong lahat. Nung pandemic po, lahat ng business na binuksan namin, successful po lahat. Online business, yung luto na business. And nung pandemic, during the time na lahat ng tao nagtitipid, kami po nagpapagawa ng sarili naming bahay. Pandemic. Amen? Hindi namin naramdaman yung negative effect ng pandemic dahil lalo pa nga kaming binibless ng pandemic. Hindi nga po ako pumayat ng pandemic. Sayang. Sayang naman. Okay? So yun po. Kung gusto nyo na maramdaman yung mga blessings ni Lord, hindi ka rin matatakot na dumating yung tagtuyot kasi alam mo na i-bless ka ni Lord. Kaya thank you kay Lord sa lahat ng mga blessings na binibigay niya. Kaya if you want to be blessed like never before, then you should give
like you have never given before. Amen? Naniniwala po ako na darating yung time na kapag may nag-share ng testimony, nakareceive ako ng 6 digits na blessing galing kay Lord. Normal na yan sa Juhia Masinag kasi lahat na naramdaman yan. Dahil lahat na na-bless ng 6 digits. Ang mga next na mag-testimony, nakatanggap ako ng blessings kay Lord, 7 digits na. Amen? Sino pong excited? Yan. Sige po. So kung excited po tayo, ang sagot ay sacrificial giving. Amen? So yun lamang po.